Kaya sunod, mga kababayan, eto na. Ano yung sunod, mga kababayan? Tubong lugaw. Ito. Ang sunod, mga kababayan, dito tayo kay Sara Duterte. Ako, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, yung kaso ni Sara na Flander at Grab na ifinail ni Senator Trillanes kahapon, January 21, no? Yung ifinail niya kahapon ay merong hiniling si Senator Antonio Trillanes. Ano ang hiling? Pakinggan ninyo ito. Naku po, mga kababayan. Ito po yung hiling ni Senator Antonio Trillanes nung ifinail niya ito sa ombudsman, yung Flander at Graph. So ano nga ba? Mga kababayan, habang nag-file si Senator Antonio Trillanes ng Flander at Graph laban kay Sara Duterte, mas inuna or priority ni Senator Antonio Trillanes ang mga bank account ni Sara na kakalkalin. At mga kababayan, naalala ko po na mismong si Boying ang nagsabi na iniimbestigahan na nila yan. Ngunit, nasa DOJ pa siya. Nako, mga kababayan. At yung ifinail nga daw ni Trillanes sa DOJ noon, no? Nawala. Hindi alam kung saan dinala ng Secretary General ba ang tawag doon, mga kababayan? Winala daw ang unang file ni Trillanes dyan sa mga bank account ng pagkubra ni Sara at ni Digong, ni Basti, ni Pulong at ni Hanilit ng pera mula sa drug lord. So ngayon, mga kababayan, iyon ang pinufocus ni Trillanes ngayon na buksan ang bank account. Patay kayo, mga kababayan. Good luck na lang. Ito, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito po, ito. Pagkahapon sa ombudsman ng patong-patong na reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV kasama ang isang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng mga inihaing complaints, ipinananawagan rin ng grupo na silipin ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council ang mga bank account ni Vice President Duterte. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Patay. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at dunukin ng mga tiwali nga itong mga tao. Ayon sa dating senador, oras na buksan ang mga account na ito, makikita ang ilang pinag-ugatan ng kanilang mga reklamo gaya ng plunder, graft at malversation. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Patay. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi, hindi ito paninira. Umaasa naman ang mga complainant na magsasagawa ng investigasyon ng ombudsman patungkol dito at pagkatapos ay makakapagrekomenda rin sa House of Representatives ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Kaya ngayon, mga kababayan, no, matagal nang ifinail ni Trillanes yan. Iprinesent nga ni Trillanes yan sa Quadcom na kung saan si Digong, sabi ni Digong, so anong kapalit siya? Sampalin ko siya sa publiko. Sure, Kita nyo yon, yung muntik niyang hampasin ng microphone si Trillanes pero si Dilima ang matatamaan. Prinesent ni Trillanes yan. Bago iprinesent ni Trillanes sa Quadcom, ifinail na niya yan sa DOJ kasi nandun si Boying. Ngunit, noong hinanap na ni Boying, nawala. Iyon ang sinabi ni Boying na nawala itong ifinail ni Trillanes laban kay Sara. So ito, mga kababayan, si Boying mismo nagsabi niyan. Sabi ko sa inyo, talagang kakalkalin ito.
Ha? Kakalkalin talaga yan. Ito Boeing. Nawala ang kinaso ni Trillanes. Hala, patay kayo dito. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan may kaso na dati finalya si Senator Trillanes Hawak ko na yan a year ago. Finalya na sa DOJ. Kaya lang, nung finalya sa NTS yan, nagpunta yan, yung papeles na yan, sa Prosecutor General. Prosecutor Na-appoint General. ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na ipakita sa Secretary of Justice, dinaretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes ng sa araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko unang tinatupag yan. Dahil Kasi sa yung unang dahil sa lumabas flood na control first issue, point. Chico, dahil sa flood control issue, sa mga diskaya, Kita ninyo, mga kababayan, simula nung ifinail ni Trillanes sa DOJ yan, ipinasa niya kay Boeing. Pero, syempre, nung siguro wala si Boeing, busy si Boeing, idiniretso daw ng Secretary General or Solicitor General sa Ombudsman kay Martires na dapat padaanin niya kay Boeing kasi si Boeing ang secretary, dapat pepirmahan pa ni Boeing yan. Nagulat si Boeing noong ipinasa daw yan ng Secretary General kay Martires. Ngayon, nung si Boeing ay ombudsman na, hinanap na yun ni Boeing. Kaya sabi nga ni Lucy Cruz, sa dinami-dami, bakit yan ang inuna mo? Kasi alam ni Boeing na yan talagang uunahin niya kasi sabi nga niya, noong nag-apply siya bilang ombudsman, sabi niya ang uunahin niya talaga itong mga bank account at ang Parmali. Yun ang inuna ni Boeing na inimbestigahan ang Parmali at yung mga bank account ni Sara, yung mga pagtanggap ng pera mula sa drug lord. Nabisto nga siya dito ni Lucy Cruz eh. Di ba? Ito mahanap. which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes ng sa araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko unang tinatupag yan. Dahil kasi sa yung unang lumabas. Diba? Bakit mo yan ang unang inatupag? Syempre, si Boeing magaling magsagot. Inano na lang niya, sinigwe niya. Pero, syempre, napaisip si Lucy Cruz, o nga naman, paglipat mo sa ombudsman, yun agad kinaso ni Trillanes ang inuna mo. So, alam nyo na. Ala. Diba? Nako, mga kababayan, kabahan ka na dyan, Sara. Sabi ni Lucy Cruz, bakit yan agad ang unang inatupag mo? Ikakalipat mo lang bilang ombudsman. Hindi ko yan inatupag, pero yun ang una niyang nireklamo, diba? Nabisto siya doon. Pero kahit naman nabisto siya, at least first kaso, yun talagang unang atupagin. Alam nga naman, tatalon ka diretso sa flood control, mas may unang nag-file, si Trillanes. Diba? Kung tutuusin mga kababayan, unang nag-file si Trillanes ng plunder kay Bongo at kay Digong, na dalawang plunder case kay Bongo, yung patungkol sa CLTG at saka yung dito sa Navy Frigate, no? Na barko na 16 billion ang halaga at 7 billion dito sa flood control. Pero kung tutuusin mga kababayan, mas naunang inaresto itong mga sangkot sa flood control. Kung tutuusin, dapat una yung kay Trillanes eh. Kasi bakit? Si Trillanes unang naka-file bago itong mga taga-ICI nag-recommend sa ombudsman na kasuhan yung mga sangkot. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, exciting itong kay Boeing eh. Iba-iba kasi ngayon mga kababayan, iba. Kasi bakit? Kasi sabi nga ni PBBM, sa administrasyon niya, matagal ka mang aarestuhin, matagal ka mang makulong, pero pinapangako niyang hindi ka makakalaya. Yun ang sabi. Mga kababayan, matagal ka mang kinulo, matagal ka mang arestuhin, matagal ka mang makulong, pero sinisigurado ng Marcos administration na kapag ikay makulong, walang piyansa, walang layaan. Diba? Kita nyo si Bong Revilla nagpiyansa, pero kulong pa rin.
'Di ba? Oo, sabi nga ni Yossi Claire Castro yan eh. Ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. At actually, mga kababayan, no? Huwag po tayong masyadong magmadali kung sakaling bakit matagal inaresto, bakit matagal silang pinagkukulong, pinaghuhuli. Kasi mga kababayan, ganito po yan. Kailangan kasi yung ebidensya ay solid, hindi substandard. No? Kasi pag substandard, isang sipa mo lang, mawawala yan. Basag agad. Pero pag solid, buhos yan, hindi hollow blocks, kahit internet hindi makakalusot. Soundproof ang tawag dyan. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. Claire Castro sa Corina. Pakinggan ninyo mga kababayan yung sabi Kung ni... medyo maangas ka, November 30, minenervyos ba kayo? Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa Pakinggan November ninyo. 30. Lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ha. Ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Ayan. So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis. Ito from my own point of view as a lawyer. Hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Tama. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya? Patay. At kompleto na? Naku. Nagkaroon na ng case build-up? At sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magrarally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga Patay. at sa pagkanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So Ayan. parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. November 30, minenervyos ba kayo? 'Di ba? Sabi ni Yossi Claire Castro sa tanong ni Corina, November 30, malawakang rally, ninenervyos ba kayo? Hindi. 'Di ba? Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Sabi ni PBBM, pasensya po kayo. Medyo matagal, umusad. May mga rekomendasyon, may mga kaso na, may mga warrant na. Kulang na lang ng release. Sabi nga ni PBBM, ako ang nag-umpisa nito, ako ang tatapos nito. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, patay. Patay talaga kayo. Wala kayong lusutan. Talaga, wala kayong takas dito. Anong sabi ng ombudsman at ng DOJ? Walang piyansa. Kulong habang buhay. Walang VIP treatment. Sabi ko sa inyo, walang piyansa, walang VIP treatment, walang kaibigan, walang kamakamag-anak, walang kaalya-kalyado, patay ka dyan, walang kapatid. Kung may mali ka, kung sangkot ka, managot ka, kulong ka. Yun po yun mga kababayan. Kaya itong ni Sara ngayon, sa i-final ni Trillanes ngayon na lahat ng complaint nila doon sa ombudsman, doon sa graft and plunder and graft, nandyan lahat. Busisihin, buksan ang mga bank account, doon lalabas lahat ng kunik-kunik na yan. Naku po, mga kababayan.